Good morning, good afternoon, and good evening. Kung nasaan ka man sa mundo, welcome to Sinigang Society. Registered nurse ka ba at New Zealand ang target mong bansang puntahan? Nitong mga nakakaraang taon, sobrang ilap ng trabaho para sa mga Pilipino na registered nurse na nandito sa New Zealand. Ngayong 2026, worth it pa nga ba para sa ating mga Pilipino na registered nurse na subukang magkaroon ng trabaho dito sa New Zealand? Kung kayo ay registered nurse at gusto nyo talaga na mag-New Zealand, ang episode na ito ay para sa inyo dahil ngayong araw kasama natin sa studio si Nina Elaine Trinidad kung saan hihimayin namin ang step-by-step procedure kung ano nga ba ang dapat ninyong gawin para kayo ay isang maging registered nurse dito sa New Zealand at makaland ng trabaho ngayong 2026. Once again mga kasinigang, andito sa kasama ko sa studio si Nina Elaine Trinidad. Hello mga kasinigang. Hello. Hello Nina. Hello, Kiel. First of all, thank you so much sa pag-oo. Ay, naku. Well, Nina, pakilala ka naman sa mga kasinigang. Taga saan ka ba sa Pilipinas? From Bulacan. I was born and raised in Bulacan. Yeah. Sa mga hindi po nakakakilala at di mga nakakaalam, si Nina po ay kabatch ko ng college. At natutuwa ako na andito na siya ngayon sa New Zealand. Yes. And sobrang inspiring ng kwento niya dahil sobrang nakaka-proud or parang nakaka-inspire yung kwento ni Nina dahil taliwas sa mga nababasa natin sa social media na hindi na worth it mag-New Zealand ngayong 2026 dahil wala nga daw trabaho. Nina, pwede mo bang sabihin sa amin or pwede mo bang i-share ano yung background mo as a registered nurse sa Pilipinas? Meron akong 11 years of nursing experience sa Pilipinas. Wherein nag-work ako sa private hospital for about 6 years as a renal dialysis nurse. Wow. And then 5 years naman sa public hospital wherein nasa rotational program kami nun. And then any area kung saan kami ma-assign, I was assigned sa ED. And then nag-work din ako sa triage area and wards sa OB and surgery. And last na experience ko, nag-work ako sa delivery room nurse. Nice. So parang all sorts of experience talaga yung nung sa ward mo or yung sa government hospital. Sobrang na-expose ka. Sobrang exposed ako sa lahat ng area. Hindi Which ko is din appealing yan, no? Appealing para sa mga job na gusto mong applyan. Nina, tayo mga Pilipino, usually we research kung ano ba yung mga top reasons kung bakit tayo magmamigrate sa isang bansa. Pwede mo bang ibigay sa akin yung at least top 2 or 3 things na nag-stood out yung New Zealand para sa'yo? Kasi alam naman natin, New Zealand is very clean country. And then, ang daming greens, yung landscape, sobrang ganda. So, Picturesque. Picturesque view. Breathtaking yung view. Parang lahat sobrang stunning. Kahit saan ka pumunta, ang ganda-ganda. Worth every mile kung saan ka pupunta. Ganda. And then, syempre, work-life balance. Parang as nurses, pagod na tayo sa work. And then, kailangan talaga may balance sa lahat. Especially if you want personal time. And me, specifically, kung gusto kong mag-build ng family soon, parang New Zealand is a the top place. choice. Nice. Ito yung isa sa pinaka-common question namin, Nina. Sa 6 months na nagstay ka dito sa New Zealand, ano yung naging culture shock mo? Sa driving. Kasi sa Pinas, nakakapag-drive naman ako. Siguro mga 5 years ako nag-drive sa Pinas. And then, pag land ko here sa New Zealand, nakaka-shock. Parang makakabunggo ako. Kasi if ever na dito sa New Zealand is right-hand drive. And then, Pinas sanay tayo na diba? left-hand Left drive. tayo And then, nasa right lane tayo. Here sa New Zealand, sobrang baliktad. Total opposite, no? Yeah. Tapos, ang daming roundabouts. Rotonda. Ang daming, Rotonda everywhere. tapos ang daming din, yung small talks. Pag may kausap ka, magugulat ka, tapos sasabihin sa'yo, how are you? How are you doing? Parang, I don't know kung sasagutin ko ba sila ganyan. Totoo. Like parang nagsasagot ka, how are you? Like parang, still looking for job. Hindi mo alam kung personal ba yung sasagot mo, no? Sobrang common yan, no? Small talk. Lalo na kapag nasa mall or nasa grocery. Parang every time may mamimit kang bagong, kahit sinong makausap mo, parang every time tatanungin ka nila, how are you? How are you doing? Or pag sasakay ka sa Uber, how are you? Parang minsan,
Nakakapagod na Oo. sumagot. Ano ba sasagot ko pa? Ano bang pwede ko isagot? Tama. Well, welcome to New Zealand, Nina. Sa Yes. susunod or makakasanayan mo na rin siya eventually na magkaroon ng mga small talks. Kasi parang gusto yan ng mga ibang lahi. Na parang yun yung way of parang pag-welcome nila or parang maging comfortable ka Comfortable. sa kanila. Sa mga Filipino nurses na nasa Pilipinas ngayon na gustong maging registered nurse dito sa New Zealand, ano yung first step na dapat nilang gawin? So, ang first step talaga is mag-apply sa CGFNS. Yung personally, ito yung na-experience ko. Oo. Nag-apply ako sa CGFNS pero now it is known as True Merit. True Merit na yun. Oo. Same lang ba siya? Pinalitan lang yung name? Pinalitan lang. Pinalitan lang yung Same name. organization, Okay. pinalitan lang ng name. CGFNS before is called as Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools. Wherein ito ay isang organization na nag-validate or nag-authenticate ng credentials ng internationally healthcare professionals na nagwi-wish mag-migrate sa New Zealand or US or Canada. So parang yung New Zealand Nursing Council, nag-tie up sila or ito na yung parang verification body nila. Kasi nung time ko mga kasinigang, isasend mo lahat sa New Zealand Nursing Council. So ngayon, iyon na yung role ng True Merit. Tama ba? Hindi ka pwedeng mag-apply directly to the Nursing Council. Kailangan dumaan ka muna sa CGFNS. Wherein, sila yung mag-authenticate ng credentials mo before kang mag-apply sa Nursing Council. Nina, natatandaan mo ba kung magkano yung binayad mo sa CGFNS or True Merit? Parang it's $380. And kapag naka-register na sila, anong next step doon? Next step, kailangan mong mag-fill up ng personal details mo and then passport details and contact details. And then after that, ang CGFNS ang magsisend sa'yo ng list of requirements na kailangan mong isend back sa kanila. Para ma-verify nila. Yes. Natatandaan mo pa ba kung ano yung mga list of requirements na binigay nila kasi sa'yo? ang dami nun. Sige, himayin natin. It takes time para ma-finish lahat yon. So Ano yung first, una? yung identity documents wherein kailangan mo ang passport. It's a must na isa-send sa kanila Passport. yan. And then, any government-issued ID. So sa akin, ang ginamit ko is driver's license. And kailangan siya notarized. Naka-notarize siya ng attorney. Mm. And then physically, dapat present ka on the time of notary. So ayun. And then, i-upload lang siya sa CGFNS. And then next is nursing education. Wherein kung saan ka nag-graduate. So sa atin. So yun, sila ang nagpa-provide ng transcript of records and diploma. Diplomas, okay. And then any nursing credentials. So alam na ng school yon kung ano yung ipapasa. Nice. So next is yung license registration. So PRC. sa atin, PRC. So yun, magsaset ka lang ng appointment kung kailan ka pupunta sa branch ng PRC. And then may bibigay silang credential form. So yun, after nun, isa-send na ulit natin siya sa CGFN. So last one is yung employment history. Kung dapat meron kang nursing experience, international nursing experience, it's about 1,800 hours of post-nursing registration. So that would have been at least less than 2 years. 2 years. Less than 2 years of experience. Binago na nila ngayon kasi previously kailangan mo ng at least more than 2 years of experience. Natatandaan mo ba ngayon, Nina, kung allowed na yung mga school nurses, yung mga clinic na mag-register? Ang alam ko, pwede siya. School nurse or occupational health nurse, yun yung mga company nurse na nagwo-work sa mall. Basta ang rule is you work as a nurse in that institution. Okay. So, kailangan nag-a-assess ka, documentation. So, yun yung kailangan mong i-provide and i-submit. Okay, Yes. nice. Sa mga nabanggit mo na requirements, alin doon yung natagalan ka o nahirapan kang ma-accomplish? And lastly, yung English test, wherein tinetest yung English proficiency mo. Yes. Mamili ka kung IELTS or OET. Pero personally, ang tinake ko is OET. It's a paper-based OET exam. So yung sa OET, may parang 4 subtests siya, 4 di ba? subtests, which includes listening, reading, writing, and speaking. Nice. So, yung 4 subtests na yon, iti-take mo siya sa isang buong araw. And then, if ever may hindi ka na ipasa sa isang subtest, you need to retake it. Kasi pwede naman ang clubbing So sa clubbing, New kung Zealand.
nag-take ka ng OET ng January, hindi mo na ipasa yung writing, for example, pwede mo siyang i-take in a year. In a In a year. year para maging para maging pasok yung clubbing na grades mo. Okay. Yes. May expiration ba yung OET passing grades? From the time kung kailan ka nag-first sitting sa OET, and then kung ang plan mo is clubbing of scores ng OET within at least 12 months from the first sitting ng OET. So kailangan maipasa mo na yung other subtest. And then from the time na naipasa mo na siya, So, valid siya until valid siya for 2 years. 2 years. Nice. Natatandaan mo ba, Nina, kung ano yung mga passing score sa subtest ng OET? Oo. Ang hirap niya eh. Kaya tanda ko siya. Tanda. Reading, listening, and speaking is 350. Basta maka 350 and above, pasok siya. Pasok na. Pag writing naman, medyo binabaan na nila since okay. feeling ko yun yung pinakamahirap na subtest. Right. At least 300 and above. Nice. So, yun yung kailangan nilang ma-accomplish. Sa mga Filipino nurses na nasa Pilipinas ngayon, na naisubmit na nila lahat ng requirements para ma-verify ng CGFNS or True Merit, ano yung susunod na step doon? After mong ma-accomplish muna yung mga requirements, ang CGFNS or yung True Merit, magsasend back sila ng report wherein nandun lahat ng mga sinubmit mo. Nakalagay doon kung verified or... Okay, nice. And then, i-check mo siya kung tama lahat nung naka-include dun sa report. And then, that's the time na isa-send back mo ulit sa kanila na you're confirming na yung report na from the CGFNS is tama. So, ayun. So, after mong mag-confirm ng tama yung report from the CGFNS, that's the time na may magsasend sa yung email na you are invited to apply sa Nursing Council of New Zealand. Ngayon ka palang magkakaroon ng invitation to apply. Kung may mga Pilipino na nasa Pilipinas na nakatanggap na ng invitation to register sa New Zealand Nursing Council, natatandaan mo ba kung magkano at kung ano yung mga susunod na step after nun? It cost 485 New Zealand dollars. About If hindi ko 18,000. Nung time mo. Oo, tama. So, parang nasa 20K ata. And then, ang Nursing Council ang magbibigay sa'yo na pwede ka nang mag-take ng IQN or theoretical exam and then yung OSCE nga. Nice. So, after inang invitation from New Zealand Nursing Council, that means kailangan mong mag-sit down for a theoretical exam. And after nun is yung OSCE yung din. practical exam, which is OSCE. Pero in between that, yung nursing invitation to Nursing Council and yung IQN, may in between na kailangan kang gawin, which is yung preparation courses na it's a free modules na kailangan mong ma-finish and mag-undergo ka ng International Criminal History Check. Nice. So, kailangan proceed mo yun and then while reviewing for the theoretical exam. Ikaw ba yung magsaset ng exam date mo for theoretical? Yes. Okay. So, From the invitation from the time of the invitation, you have 6 months na ma-accomplish yung theoretical exam. Nice. How about OSCE? OSCE, hindi ka magkakaroon ng invitation to have that OSCE if hindi ka pasado sa IQN. Okay. So parang prerequisite theoretical. Sila. Okay. Yes. Pag-usapan natin yung theoretical exam. Sa theoretical exam, pwede mo bang elaborate kung ano yung content or ano yung nandun sa mismong exam? It composed of 120 questions. It's 2 parts, Part A and Part B. Wherein yung Part A composed of medication safety. It's a 12 questions, a multiple choice question Okay. type. So parang computation siya pero multiple choice to. Okay. So, Ayos. madali. Madali siya, honestly. And then yung Part B, yung 108 questions, it's about basic nursing knowledge lang. So, kailangan mo talaga tapusin yung buong 108 question. Hindi siya parang kagaya ng NCLEX na when you pass questions, stop right there. So, hindi siya ganun. Basta kailangan matapos mo siya. Ang tanda ko, it's a 2-hour exam. Pero that time, parang natapos ko siya 1 hour lang. 1 hour lang. Kasi nga, madali So, siya. matalino si Nina. Hindi. Kung may mga nanonood sa atin ng mga Filipino nurses na magte-take pa lang ng theoretical exam, meron ka bang ma-recommend na review link or modules na obra nilang aralin? Ang
hindi ako nag-attend ng review or wala akong review center involved sa IQN theoretical exam. Para kasing basic knowledge siya sa atin. Okay. So parang any Filipino nurse parang Would can know. pass Oo. the IQN, honestly. Nice. Okay. So, hindi Kasi siya ganun madali siya. kahirap. On Parang, top of your head, ano yung mga example na natatandaan mo sa theoretical exam? parang ano lang kasi siya, it's a basic question. Hindi siya identification type of question. It's because multiple choice question setup kasi siya. So, madami kang probability na may pasa mo yung question. Parang, ang tanda ko lang nun is, example, a patient came to ED na in asthma attack, ganyan, presenting signs of cough or wheezes and auscultation, ganyan. Tapos tatanungin nila, anong indication bakit ka nagbibigay ng salbutamol? That's it. Okay. Tapos magbibigay sila ng choices, example, to dilate the airways or So, yung reduce mga inflammation, mga ganyang type of questions and answer. may mga hint din May naman. hint And parang talaga. kung experience ka din naman talaga na nurse, masasagot at masasagot. Oo, honestly. And then yung mga dose lang, in conversion of micrograms to milligram, to gram, and kilogram, yun. Nandun yun sa part A question. Part A Kailangan question. tanda mo siya. And Conversion. natatandaan mo ba, Nina, ano yung passing rate para sa theoretical exam? Ang tanda ko at least 75% Oh, okay. ng exam. So, kung 120 questions siya, parang at least 90 points and above. Mataas din pala, no? Medyo mataas. Ang ano lang, hindi mo masasabi kung ano yung score mo kasi ang ibibigay lang sa yung email, it's either pass or fail ka. Okay, so, So, hindi ganun. nila alam, hindi mo alam kung saan- na-perfect mo ba siya or kung pasang ilang- awa ka ba? Oo. Basta passed or fail lang And siya. then, pag example, na i-backsack mo yung part A, pwedeng part A na lang yung i-retake mo. Okay. So, kasi nga A and B siya. Natatandaan mo ba, Nina, kung magkano yung theoretical exam? As far as I remember, parang 240 NZ. Okay. Parang nasa 8K din siya. 8,000 nice. pesos. And kung naipasa ko na yung theoretical exam, ano nang susunod doon? Nung nag-take ako ng IQN, on the same day, nakatanggap din ako ng invitation to take OSCE. Ang OSCE is Objective Structured Clinical Examination. Okay. And yung OSCE, meron ba silang time duration na kailangan mo maipasa yung OSCE? Naka-note doon sa email na from the time of invitation up to 18 months, kailangan makatapos ka and makapasa ka sa OSCE. Sa OSCE. At least 3 attempts of taking OSCE. Pag hindi ka nakapasa on that 3 attempts sa 18 months duration time, wala na, close na yung application mo sa nursing council. Natatandaan mo ba, Nina, kung magkano yung OSCE? Oo, kasi ang mahal niya. Magkano siya? 3,500 NZ dollars. Wow. So, 110? Most likely, no? Oo, mahigit. So, roughly nasa 120 siguro. And then, yung 500 doon sa NZ dollars, napunta yan sa preparation and orientation course before kang mag-take ng OSCE. It's a 2-day orientation na kailangan mo siyang attendan dito sa New Zealand. Sa New Zealand na siya. Before ka mag-take ng OSCE. Okay. And then 3,000 doon sa OSCE proper. So, by the time na nakapag-register na sila sa OSCE, ano yung susunod na step nun? Magre-review ka na para sure na makapasa ka. Parang sa akin personally, kung i-retake ko yung OSCE, hindi talaga ako magsa-self-review. Parang kailangan mong makahanap ng review center kung saan kailangan matulungan nila na makapasa. So, ayun. So, based sa experience mo, yung OSCE, parang hindi mo siya maipapasa confidently without a review center. Oo, kasi it's 10 stations wherein hindi mo alam kung anong task ang ibibigay sa'yo. So, wala. Hindi ka familiar sa task and then hindi ka pa nakapag-work sa New Zealand. So, wala kang experience. Kung ano ba yung ways of nurses dito. Of nurses here in New Zealand, kung paano sila maging nurse here. And Nabanggit mo 10 station yung OSCE. Divided ba siya into 2 or
like they will just give you random stations? It's 1 to 10 stations wherein napansin ko parang 5 of that station is a procedural station and another 5 is more on communication Okay. type of situation. Parang subtest. Ay, na station type. Okay. Hindi siya sunod-sunod na from 1 to 5 procedural, 6 to 10 is communication. Hindi. It's a mix siya. Natatandaan mo ba, Nina, kung kailan ka nag-register for OSCE and kung ano yung date na binigay nila sa'yo to take OSCE? Tanda ko nun, September of 2025, ako nag-start mag-book ng OSCE. And then pag-check ko, ang available dates na lang is for 2026 na. Okay. So parang Feb or March 2026, parang 6 months. At least 6 months by the time na nag-register So ka, kailangan, alam mo yung time frame kung kailan mo kailangan i-take yung OSCE kasi ma-expirean ka. So kailangan i-check mo all throughout dun sa pinaka-website kung ano na yung available dates of OSCE. Kasi within 18 months dapat maipasa mo siya, di ba? So hindi ka naman sure kung sa first attempt makakapasa ka agad. So kailangan gamay mo yung time frame mo. So kung nag-submit ka ng application or registration sa OSCE by September and nabigay sa'yo na slot is March 2026, does that mean kailangan mo nang mag-apply ng visa a month or 2 months prior to the exam? Kasi yung OSCE, ititake mo siya sa New Zealand, tama? Anong visa yung in-apply mo nun? So ako, ang in-apply ko nun is ORVV or yung Occupational Registration Visit Visa. Itong visa na to is inclined talaga for registration as a nurse here in New Zealand. So parang 2 months validity yung visa na nakuha ko. I see. So dapat before ka din parang before ka mag-book ng OSCE, dapat feeling ko sure ka na kailangan may visa ka na. Kasi 3.5 is so much. Yeah, malaki yun. 120 mahigit, no? Oo. Tapos madedecline yung visa mo. Parang ang hirap i-let go nung ganong price. So alin nang nauna doon? Visa or OSCE? Ako, visa muna. Visa. Nag-lodge ka muna ng visa. Parang hindi. muna. OSCE pala muna. Kasi proof kailangan proof yung pala. So, sa'yo, after mo ng OSCE, visa. After OSCE, saka ako pala nag-lodge ng ORVV. And then kasi kailangan yun as requirement in a lodging of ORVV. Yung date of exam of OSCE mo. Kasi yun yung mag-strong proof na ORVV yung tamang visa for you dahil magte-take ka nga ng OSCE.